Disiplina, determinasyon, at willingness na mabago ang buhay mo. Tatlo lamang yan sa mga bagay na dapat meron ka kung gusto mong umasenso. Pero alam mo bang ang daan para sa tagumpay ay hindi lamang nakukuha sa mga bagay na ginagawa mo dahil may 10 bagay ang hindi mo dapat ginagawa para magtagumpay. At yan ang isi-share ko sa ating video ngayon. Pero isa sa mga bagay na hindi mo dapat tigilan ay ang panonood na ating video. Subscribe with notifications on para wala ka ma-miss out sa mga bago nating uploads. Now, simulan na natin kung ano ang 10 ito na dapat wala sa'yo o hindi mo dapat ginagawa kung gusto mong umasenso. Una, procrastination. Kalaban ng productivity ang procrastination o yung pagpapabukas o pagpapaliban ng mga gawain. Mas kilala ito sa tawag na manana habit dito sa atin. Mamaya na, bukas na, matagal pa naman ang deadline, bata pa naman ako, marami pa akong oras. Ang hindi natin namamalayan ay ang pag-usad ng panahon kasabay ng pagkawala ng mga opportunity na dapat sana'y meron ka kung natapos mo agad ang gawaing pinagpaliban mo. Laging tandaan na kapag nagsasayang ka ng oras para i-delay ang mga bagay na dapat matagal mo nang nasimulan o natapos, dinidelay din ito ang tagumpay mo. Logically speaking, kapag nauna kang nakapagtapos, nakapagtrabaho, nakapag-ipon at nakapag-invest, mas malaki ang potential income mo kesa sa mga kabatch mong nag-aaral pa lamang o tumatambay ngayon dahil marami pa silang oras. Hindi ibig sabihin na marami tayong oras ay magsasayang din tayo nito. No one is promised tomorrow, so stop procrastinating. Number 2, tigilan ang negative self-talk. Nililimitahan ng negatibong pag-iisip ang potensyal mo sa mga kaya mong gawin. Mahalagang magkaroon ka ng tiwala sa iyong sariling kakayanan. Hindi ka makakarating sa iyong paroroonan kung hindi ka magtitiwala na kaya mo. Tulad ng positibong pag-iisip, ang negatibong pag-iisip ay may malaking impact sa tagumpay mo. Sinisira kasi nito ang diskarte mo sa pag-iisip na hindi ito gagana, magiging failure lang ito, o malulugi ka lang. Mga bagay na hindi pa nangyayari pero ina-expect mo na, at ang masaklap, worst case scenario ang expectation mo. Try to divert your attention sa positive outcome. Oo, maaaring mag-fail pero wala ka pa dun kaya wag mo munang isipin yon. Alam mo bang ang positive thinking ay nag-a-attract ng positive energy at positive outcome? So bakit mo pipiliin ang negatibong energy kung pag-aalala lang naman ang ibibigay nito sa'yo? Pangatlo, takot sa failure. Tulad ng pag-iisip ng negatibo o kawalan ng tiwala sa sariling kakayanan, ang takot na mag-fail ang isa sa mga bagay na dapat mong tigilan. Normal lang ang failure at lahat ng failure ay nagtuturo ng mga aral na magagamit natin towards success. Si J.K. Rowling, isang babaeng sa failure nagsimula pero eventually made her name to fame and success. Si Colonel Sanders na sinasabing may kakambal na kamalasan dahil sa buhay niyang puno ng failure pero nakabuo ng KFC na paborito pa ng marami. Hindi uusad ang buhay mo kung takot kang mabigo. Bahagi ito ng pagbabago at bahagi ito ng journey patungong tagumpay. Number 4, pleasing other people. Kultura nating mga Pilipino na gusto nating maganda at mabango tayo sa paningin ng iba. Pero alam mo bang isa sa mga bagay na dapat mong tigilan ay ang constantly seeking validation mula sa ibang tao. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mga taong wala namang pakialam sa'yo. O sa mga taong nakikiusyuso lamang sa buhay mo. Gawin mo kung ano ang sa palagay mo ay makakatulong sa iyong pag-asenso ng walang tinatapakang tao. Gawin mo kung ano makakapagpasaya sa'yo, hindi ang makakapagpasaya sa kapitbahay mo. Sa mga ambagan, mas kilala ka kapag malaki ang ambag mo. Kaya ikaw naman, dahil gusto mong makilala kanila, mag-aambag ka ng malaki kahit na kinakapos ka na. Sa mga handaan, madalas sa mga yan, inuutang para makapaghanda ng bongga kahit pwede namang mairaos ang selebrasyon ng simple. Kasi nga, may kasamang desire na makilala at magustuhan ka ng maraming tao. Para saan? Para sa likes at followers? Sa mga pekeng kaibigan? Sa mga marites? May miyaambag ba sila sa pag-asenso mo? Panglima, huwag maging perfectionist. Ang pagiging perfectionist minsan ay nakakahadlang din. Yung pag-iisip ng sobra na dapat kailangan lahat ay perfect. Sa mga tasks sa trabaho, sa mga gawaing bahay, pagsisimula ng business at marami pang sitwasyon. Subukan mong simulan ang isang bagay na ang iniisip lamang ay progress. Yung paglago ng skills mo, trabaho, kita, ng dahan-dahan. Hindi kailangan perpekto agad dahil hindi naman tayo robot. Isang halimbawa nito ay sa isang trabaho. Yung pakiramdam mo na hindi ka pa ready at marami ka pang hindi alam kaya hindi ka nag-a-apply. Pero nung sinabukan mo mag-apply, nakuha ka naman at binigyan ka pa ng training. Walang perpektong mundo o sitwasyon. Ang importante ay nag-i-improve tayo. Number 6,
Mas iniisip ang iba kaysa sa sarili. May kaibigan akong lahat na yata ay ginawa para sa pamilya at kinalimutan ang sarili. Hanggang sa isang araw, ang pamilyang kanyang pinag-alayan ng buong buhay, panahon at career ay nagsimulang magbago. Naging abusado at minsan pa nakakarinig na din siya ng masasakit na salita. She learned her lesson pero nasaktan na siya. Ayon niya sa nabasa ko, "You deserve what you tolerate." Kung nag-focus lang sana siya sa kung ano ang kailangan niya as a person, okay lang tumulong pero hindi all out. Mas natulungan sana niya ang kanyang pamilyang tumayo sa sarili nilang paa. Ang toxic nun, unahin ang sarili, mahalin ang sarili at pahalagahan ang sarili. Kapag ginawa mo ito, magugulat ka sa kung ano ang kaya mong gawin. Number 7. Negative influences. Isa sa mga bagay na dapat mo ding tigilan para magtagumpay ay ang pagstay sa isang negatibong environment. Kapag kasi ang nakapalibot sa iyo ay puro negatibo, uubusin nito ang iyong positive energy hanggang sa pati ikaw mismo ay negatibo na din ang ibibigay na energy sa sarili mo. Iwan ang mga toxic relationship. Umalis sa trabahong toxic ang environment at iwasan ang mga kaibigang toxic. Mahalagang alam mo ang definition mo ng toxic at alam mo kung paano i-assess ang sitwasyon. Kasi minsan baka mindset mismo natin ang toxic. Makisalamuha sa mga taong nag-i-inspire sa atin to become better. Nagtuturo sa atin ng mga mabubuting bagay at nag-i-encourage sa atin to reach your full potential. Number 8. Multitasking. Bagaman sinasabi ng marami na ang multitasking ay isang skill at efficient. Pero alam mo bang kadalasan ito ay nagbibigay ng decreased productivity? May mga pagkakataon na nag-work ito pero mas maraming pagkakataon na ito mismo ang sumisira sa outcome ng trabaho mo. Huwag mong gawin ang multiple task all at once. Isa-isa lamang. Mag-focus sa isa dahil ang approach na ito ay nag-i-increase ng concentration at nag-i-enhance ng quality ng trabaho. Quality versus quantity. Aanin mo ang isang bagay kung uulitin mo lang din naman dahil hindi maayos ang pagkakagawa. Nagsayang ka pa ng oras versus ginawa mo ng may attention at effort at ang outcome ay magagamit mo ng matagal. Number 9. Excuses. Hindi ako makapag-ipon kasi maliit ang sahod ko. Ayoko kumuha ng insurance kasi pahirapan ang pag-claim. Ayoko mag-save sa MP2 kasi masyadong matagal ang 5 taon. Kung gusto mong umasenso, no excuses. Yung PWD nga nakakapagtrabaho, ikaw pa kayang malakas at kompleto? Tapos kapag nagkasakit o na-aksidente, ipopost ang number sa social media, penging Gcash na parang may pinatago sa friends list mo? Ang excuses para sa mga pagkukulang mo ay naglilimit sa pag-asenso mo. Maging accountable tayo sa mga bagay na nararanasan natin. I-shift mo ang mindset mo na nakafocus sa solusyon kesa sa problema. Again, you deserve what you tolerate. Number 10. Complacency. Kontento ka na sa kung anong meron ka, okay lang to. Pero yung masyado kang tiwala na may tutulong sa'yo sa panahon ng kagipitan o emergency ay hindi din maganda. Matuto tayong tumayo sa sarili nating mga paa. Just because nandyan ang pamilya, kaibigan, at gobyerno, kampante ka na. I-challenge ang iyong sarili na mag-step out of your comfort zone at maghanap ng paglago hindi lamang sa buhay kundi maging sa mga angking kakayanan mo. Huwag maging kampante. Ang success ng isang tao ay nakukuha sa self-awareness, disiplina at willingness na magbago. Sa pamamagitan ng pag-alis o pagtanggal ng 10 ating nabanggit mula sa iyong sistema, siguradong malaki ang potential mong umasenso. At dahil nakarating ka sa part na to, salamat sa iyong oras at sana'y na-inspire kita. Please subscribe for more videos like this with notifications on. At sana'y yumaman ka.